70s. Bakit? Ako Marcos Rueles. Pinag-aral ako ng Pangulong Marcos ng high school at saka kolehiyo nung ako'y nasa Scout Ranger. Sumulat ako kay Pangulong Marcos, that was 1983 o 84. Sumulat ako kay Pangulong Marcos na sana mabigyan pansin yung aking malasakit at tiyaga na nagkasakripisyo ako sa ating bayang Pilipinas nung ako'y edad 14 anyos. Nag-undergo ako ng military basic training, 13 years old ako. So yun ang ginamit ko na para ako'y mapabigyan na mag-aral. So natapos ko ang kuliyo ko sa pamagitan ng utang na loob kay Pangulong Marcos. Kaya nga naging diehard loyalist ako ng Marcos. Ano? No, bakit ako dito nagsasanto laban sa kanya? So mamaya ako babanggitin yung bakit ako naging ganito. Ano? Nung ako'y nasa Scout Ranger doon, alam naman ninyo ang Scout Ranger kung saan tinatapon-tapon sa sulok ng Pilipinas. At kilala naman ng Ranger si Colonel Romeo Lee, ang aming staff mahigpit. Sabi sa akin, Bukay, lapit ka kay General Espino, hindi kita payagan, mag-aral, maghanap ka ng kalaban niya sa bundok. Hindi ko pala kalaban, wala sa bundok, ano? Pero mamaya ako ituloy yun, ano? So sa isip ko, hindi talaga ako makapagtapos ng kolehiyo dahil yun nga, sinabi chief staff na yun eh. Pag sinabi chief staff ng isang military unit, mabigat yun. Bumabakat lo yun sa pinakamataas, ano? Katulad ni General Brother, chief staff. So ang commander-in-chief niya, yung si Bangag, si Presidente Marcos. Tapos yung isang magdurugas rin, si Secretary Teodoro. Kaya pangatlo ang chief staff, ano? So inisip ko, hindi ako makapag-aral. So ang ginawa ko, pinto ito mga kaibigan, pinto lang ako bago ako naging walang hiya ngayon. Naging tarantado, naging parumbado. Sayang daw yung pagka-kernel ko dahil walang hiya, gago ako. Pero ayaw kong magpaloko sa manlulokong Pilipino. Kaya ako nag-aalma ngayon. Okay, balik ako sa pag-aaral ko. Susumulat ako sa Pangulong Marcos. Hindi ko na, 1984 siguro yun ako sumulat. Kasi 1983, doon namatay si Aquino. Nasa Quezon Province kami noon. Na ganito rin, magulo ang Pilipinas noon, 1983. Ano? So yung aming batalyon, na Mountain Battalion, under ng Scout Ranger, ipinulat kami sa Quezon Province. Dinala kami dyan sa Port Bonifacio para ito, tuloy yung ginagawa ng mga pulis ngayon. May hawak na kalasag. Yan yung aming ginagawa, kalasag. Ano? Kami ang tawag ng CDC, Civil Disturbance Control. Ang tawag sa amin noon, yung Port Scout Ranger Regiment. Ano? So, ang ginawa ko, sumulat ako to Commander-in-Chief Armed Forces of the Philippines, Malacanang, Manila, from Corporal Segundo Ismitran Jr. So, nagsasalaysay ako, no? Nagsasalaysay ako para malaman nyo naman kung paano ako naging gago. So, kasi maraming tumatawag sa akin, sabi niya, sir, ano naman ganong ganyan kasi kernel tayo eh. Di bali na hindi ako maging kernel, lumalaban ako sa manluloko sa Pilipinas na inuubos ang kaban ng bayan. Di bali na hindi ako maging walang niya akong kernel, tanggap ko yun. Ano mga kabayan, tanggap ko yun. Basta labanan ko lang ang magnanakaw sa Pilipinas. Okay. So, dumating ang sulat. Ang sulat na yun, para sa, itong kwento ko kasi, para doon sa mga kababayan nating Pilipino na hindi nila naiintindihan ano ang proseso ng military. So, nagkikwento ako. Okay. Naproba ni Presidente Marcos Sr., papunta sa National Defense, papunta sa General Quarters, papunta sa Philippine Army Quarters, tapos doon, direct Corporal Mitranto, reporter in this quarters, attention G1, nag-report ako doon. Ang nalala ko, isang major yun, nakalimutan ko na apelyido, parang PMA 78 yun, kung hindi ako nagkakamali, sabi sa akin, ikaw pala si Corporal Mitran. Kasimple ng problema mo, pasulat-sulat ka pa sa Pangulo, dami niyang problema.
Siyempre, isang corporal, video rin parap ko, hindi ako maka-resonate. Sa isip ko lang, nagkagulo na. Ayaw nyo lang, part ng ano na yan, okay, Dok. Kwan lang yan, karing yung military. Anyway, may pulis, may karing yung military dyan. Okay. So tuloy tayo. Saan na ba nga ako? Nag-report ako sa BG1. So sabi niya, okay, by this, ganito, report ka. So nag-report ako, then nag-aral na ngayon ako sa Cabanatuan City, sa Arroyo University. 4 na taon ako naging scholar ng Army through President Marcos. 1985 yata o 84 ako na aprubahan. Nakapagtapos ako ng Kolehiyo 81. Wala na ako sa Ranger noon. Napunta na ako ngayon sa training command na kung saan nakad ako ng 1991. Naging officer ko 1991. Ang mga nakapwesto ngayon sa Philippine National Police at ng Armed Forces ay mga kabats ko sila. Mga contemporaries ko, kasabayan ko sila ngayon. Yung mga nakaupo, except General Browner. Kasi General Browner is 1989, CAD officer. Ako 91. But 90 up, yan yung mga kasabayan ko sa field na nakipagkira sa kalaban ng taong bayan. Ngayon, nung nag-retire ako, na-realize ko wala para sa bundok ang kalaban. Nandito pala sa bayan ang kalaban. Kaya, yung tapang ko, malasakit ko, nung ako'y nasa serbisyo, nagbuwis buhay ako para gampanan ko ang aking responsibilidad sa taong bayan, sa ating gobyerno, na buong tapang kong inagtatanggol ko ang sambayan ng Pilipinas. And yet, pag-retire ko, nakita ko pala ang problema ng ating bansa. Although noon, may corruption may corruption. Pero yung corruption na kung paano, nami-minimize pa yung corruption. Thousand lang noon in our time. Yung million na 50 million na si General Garcia, 50 million na si General Garcia na nakakulong ngayon sa living as a Bureau of Prison, si General Garcia. Ang alam ko doon, 50 million o 60 million lang ang nanakaw niya, nakulong kaagad. Ngayon, billion, trillion pa, hindi pa nakukulong. Mag-iipit na naman ako, magsisigaw na naman ako dito. Kalma. Ha? Pag ako nag-iinit kasi ako, pag naramdaman ko na yung mga magnanakaw, yung nasa Senado at Congress, na para bang yung nakikinig, yung mga Pilipino, tanga, bobo, walang alam, manhid, nag-iinit ang dugo ko. Gusto ko sila pagsusuntukin niya sa Congress at saka sa Senado. Mabuti na nga si Speaker Romualdez. Umalis na kasi inaamon ko ng suntukan ko si Speaker Romualdez. Sabi ko, how many times ko nang hinamon niya, di ba doon tayo sa Batasan? Hinamon ko rin. Pero wag sa loob ng Congress, sa labas, sa pintuan. Kaya siguro magkaisad lang kami, kaya mo kahit matangkad sa akin Sanay man ako magkakaroon matangkad Pero sa kaedad ko lang, hindi ka pwede.